Nagsisimula ang pelikula sa Daneland kung saan makikita natin ang isang troll at ang kanyang anak na masayang naglalaro sa damuhan. Nakalulungkot, ang kanilang saya ay kailangang tumigil dahil may isang pangkat ng mga mandirigma na nakasakay sa kabayo na mayroong mga sandata ang dumating upang hulihin sila. Sa kabutihang palad, napagtanto ng troll father na sinusundan siya ng mga sundalo. Pagkatapos ay dinala ng troll father ang kanyang anak para tumakbo ng mabilis hanggat makakaya niya. Ilang sandali matapos subukang tumakas, hindi niya nagawang ipagpatuloy ang kanyang pagtakas dahil wala siyang nakitang ibang paraan kundi ang tumalon sa bangin. Kaya naman, itinago ng troll father ang kanyang anak sa gilid ng bangin. Ilang sandali pa, sinubukan ng troll na labanan ang mga mandirigma, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang magawa. Tinamaan siya ng isa sa mga sundalo, binuhusan ng langis at sinunog. Dahil dito, tumalon ang troll father sa bangin patungo sa dalampasigan kung saan siya namatay. Nakita ng isa sa mga lalaking kasama ng mga sundalo ang troll at nakumpirma na patay na ito, ngunit nakita niya ang anak ng troll na nakatayo malapit sa bangin. Imbes na patayin ay pinanood na lang niya ang anak ng troll na nagngangalang Grendel. Si Grendel na nakakita sa kanyang ama na patay na, ay maaari lamang magdalamhati at walang magawa. Pagkatapos ay nagpasya siyang putulin ang ulo ng kanyang ama at dalhin ito sa isang kuwebo kung saan nakatira si Grendel. Pagkalipas ng maraming taon, si Little Grendel ay nasa hustong gulang na. Sa kuwebang pinagtataguan niya, naaagnas na ang laman ng ulo ng kanyang ama. Naalala pa ni Grendel ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa ibang lugar, may mga taong nagtitipon sa isang bukid. Tapos ay nagsagawa sila ng pagdarasal at nagwisik ng holy water sa mga tao doon. Pagkatapos ay pinuri nila si King Hrothgar sa pagpatay sa troll, ang ama ni Grendel. Lingid sa kanilang kaalaman, pumunta si Grendel sa paligid ng bulwagan ng Heorot. Nakita niyang maraming tao ang nandoon, kaya nagpasya siya na babalik sa pagsapit ng gabi. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang tinitirhan. Sa gabi, ipinagdiwang ni King Hrothgar at ng kanyang mga tagasunod ang kanyang tagumpay sa pagpatay sa ama ni Grendel sa pamamagitan ng pag-inom sa bulwagan na tinatawag na Heorot. Gayunpaman, nang hindi na mamalayan, napansin ni Grendel na ang bulwagan ng Heorot ay marami pa ring mga tao. Ngunit sa pagsapit ng hating gabi, nakatulog ang mga mamamayan at mga gwardya dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Si Grendel na alam ang sitwasyon, ay pumunta sa bulwagan ng Heorot. Walang awa niyang pinatay ang lahat ng tao na nasa bulwagan ng Heorot. Kinabukasan, ipinaalam ng isa sa mga gwardya kay King Hrothgar ang sitwasyon sa bulwagan ng Heorot. Pagkatapos ay pumunta siya sa bulwagan ng Heorot. Pagdating niya sa bulwagan, laking gulat ni King Hrothgar nang makita ang walang buhay na mga mamamayan at mga gwardya sa isang kakilakilabot na kalagayan. Sa kabilang banda, may isang lalaki na dinala ng alon sa isang lugar na tinatawag na Gitland. Tumayo ang lalaki at sumugod sa dalampasigan. Doon, nakilala niya ang isang mangingisda. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang lalaking nagngangalang Beowulf sa mangingisda. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya at ang kanyang kaibigan na si Brecca ay nanghuhuli ng mga walrus. Sa kasamaang palad, si Beowulf ay natangay ng agos papunta sa Gitland. Pagkatapos ay binigyan ng mangingisda si Beowulf ng isang tirahan. Magkasabay pa silang nag-dinner ng gabing iyon. Malamang na alam ng mangingisda na si Beowulf ay isang matigas na mandirigma. Nagtanong siya kung ano ang pakiramdam ni Beowulf kapag papatay siya ng mga tao gamit ang kanyang espada. Si Beowulf, na nakarinig nun, ay natatawa lang habang sinasabing masama ang pakiramdam niya. Kinaumagahan, bumalik si Beowulf sa kanyang tirahan. Nakilala niya ang iba pang mga mandirigma mula sa Gitland. Sa gabi, isang hari sa Gitland ang nagsabi na ang Daneland ay may malaking problema, dahil pinapatay ng isang troll ang mga tao at ang mga gwardya doon. Pagkatapos ay hiniling ng hari kay Beowulf na gamitin ang kanyang espada upang putulin ang ulo ng troll. Gusto niyang ipagmalaki siya ni Beowulf at ng iba pang mga mandirigma. Sa umaga, si Beowulf at ang kanyang mga kaibigan ay naglakbay sa Daneland sakay ng bangka. Sa gitna ng dagat, nakaramdam silang lahat ng pagkabalisa dahil alam nilang puno ng halimaw ang dagat papuntang Daneland. Ngunit ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungong Daneland sa kabila ng kanilang mga pangamba. Habang sa gabi sa Daneland, si King Hrothgar at ang kanyang mga sundalo ay nagtungo sa isang liblib na lugar. Pagkatapos ay sumigaw si King Hrothgar para lumabas ang troll.
Si Hrothgar na galit pa rin sa pagkamatay ng kanyang mga tao at sundalo, ay sabik na makita ang troll na nagngangalang Grendel. Ilang sandali matapos tawagin ni King Hrothgar si Grendel, nagpakita si Grendel sa hari. Bago iyon, pinatay ni Grendel ang mga kawal ng hari at pagkatapos ay nilapitan niya si King Hrothgar. Nang makita ni King Hrothgar ang troll, nagulat siya dahil mukhang napakalakas at hindi matatalo si Grendel. Pagkatapos ay bigla siyang lumayo, iniwan si King Hrothgar na curious pa rin kay Grendel. Pagkatapos ay umuwi si King Hrothgar at ipinakita niya sa mga tao ang kanyang namatay na kawal na namatay dahil kay Grendel. Nang makita iyon, natakot ang mga tao. Pagkatapos ay may isang babae na lumapit kay King Hrothgar. Ang babae ay ang reyna at sinisi niya si King Hrothgar dahil sa paggawa ng pagkakamali sa pamamagitan ng paghamon kay Grendel. Nakonsensya si Haring Hrothgar dahil pinatay ng troll ang kanyang kawal. Sa hapon, dumating si Beowulf at ang kanyang mga kaibigan sa baybayin ng Daneland. Sinalubong sila ng isa sa mga kawal ng Daneland. Noong una, hindi niya alam na ang grupo ng mga taong dumating ay si Beowulf at ang mga mandirigma ng Gitland. Nang makita ang pagkalito ng lalaki, agad na ipinakilala ni Beowulf ang kanyang sarili bilang si Beowulf at ang kanyang mga kaibigan, na siyang mga mandirigma. Sinabi ni Beowulf na dumating siya bilang kaibigan ni King Hrothgar. Pagkatapos ay inanyayahan ng kawal si Beowulf at ang iba pang mga mandirigma na dalhin ang kanilang mga sandata at gamit. Pagkatapos ay naglakad silang lahat patungo sa kapitbahayan. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating na rin sila sa lugar kung saan dumalo ng libing ang mga tao. Pagkatapos ay napunta ang atensyon ni Beowulf sa isang babaeng nakatayong mag-isa. Tinanong niya ang kawal ng Daneland kung sino ang babaeng iyon. Sumagot ang kawal na siya ay isang mangkukulam na nagngangalang Selma, na makakita kung kailan mamamatay ang isang tao. Pagkatapos, sa gitna ng malakas na hangin, ang lasing na si King Hrothgar ay sumuray-suray palabas ng bulwagan ng Heorot patungo kay Beowulf at sa kanyang mga kaibigan. Natuwa si King Hrothgar nang makita ang pagdating ni Beowulf at ng iba pang mandirigma ng Gitland. Pagkatapos ay tinanggap niya sila ng may kagalakan. Namangha siya nang makitang si Beowulf, na 8 taong gulang pa noon, at ngayon ay nasa hustong gulang na. Niyakap nila ang isa't isa at pumunta sa bulwagan ng Heorot para magpahinga. Pagsapit ng gabi, gustong magbigay ng welcome speech si King Hrothgar, ngunit hindi siya nakapagsalita dahil sa sobrang saya niya. Pagkatapos ay nagbigay ang reyna ng mga salita ng pagbati para sa presensya ni Beowulf at iba pang mga mandirigma mula sa Gitland. Pagkatapos ay tumayo si Beowulf mula sa kanyang upuan. Hinikayat niya ang mga tao sa Daneland. Sinabi ni Beowulf na dadalhin niya ang ulo ni Grendel sa kanila. Nangako si Beowulf na tatapusin niya ang pagdurusa ng Daneland sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, mayroong isang tao na hindi naniniwala na ang 13 mandirigma ng Gitland ay maaaring talunin ang troll. Ipinaliwanag niya na sa kakilakilabot na pangyayaring iyon ay maraming mandirigma sa Heorot ang lumaban, ngunit lahat sila ay madaling natalo ni Grendel. Nagalit si Beowulf dahil may isang taong hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay sinabi ni Beowulf na siya at ang kanyang mga kaibigan ay hindi matutulog sa gabi, ngunit sila ay magbabantay sa bulwagan ng Heorot. Gayunpaman, ang taong hindi naniniwala kay Beowulf ay malapit nang sasalakayin si Beowulf. Sa kabutihang palad, pinigilan siya ng mga mamamayan. Pagkatapos ay sinabi ni King Hrothgar sa kanilang lahat na magsaya sa halip na mag-away. Pagsapit ng gabi, marami sa mga mamamayan sa bulwagan ng Heorot ang mahimbing na natutulog. Ganon din sa mga sundalo, marami sa kanila ang lasing hanggang sa nakatulog. Hindi tulad ni Beowulf at ng iba pang mga mandirigma, nagising pa at nagbabantay sa pagdating ng troll. Sa kabilang banda, dumating din sa wakas si Grendel na kanina pa naghihintay na makatulog ang mga mamamayan. Ngunit bago siya pumasok sa Heorot, nakita ni Grendel si Father Brendan na seryosong nagdadasal. Sa totoo lang, naramdaman ni Father Brendan ang pagdating ni Grendel. Maging si Grendel ay lumapit kay Father Brendan, ngunit pinili niyang huwag patayin ang takot na si Father Brendan. Saka dahan-daang lumapit si Grendel sa pasukan ng Heorot. Sa likod ng pinto, 13 Gitland warriors ang naghahanda para salakayin si Grendel. Nakarinig sila ng mga yabag na papalapit, kaya, kinuha nila ang kanilang mga sandata at inihanda ang kanilang mga posisyon. Ngunit nang buksan ng 2 mandirigma ang pinto, nagulat sila dahil hindi nila nakita si Grendel sa harap ng pinto. Natarante sila at sinubukang hanapin si Grendel sa paligid, ngunit wala silang nakita.
Kinaumagahan, pumunta si Beowulf kay Father Brendan. Tinanong ni Beowulf kung nasaan siya kagabi, ngunit hindi sinagot ni Father Brendan ang kanyang tanong. Hindi nagtagal, sumugod si Beowulf at ang iba pang mga mandirigma patungo sa bundok. Sumakay sila ng mga kabayo at may dalang mga sandata, nagpupumilit silang hanapin ang kinaroroonan ni Grendel. Pagdating nila sa gilid ng bundok, dahan-dahan silang umakyat. Ilang oras sa pag-akyat, ang isa sa mga mandirigma na nagngangalang Thorfinn ay muntik nang ma-injured dahil sa pagbagsak ng puno. Pagkatapos ay nagpatuloy silang lahat sa kanilang paglalakbay sa tuktok. Sa wakas, narating nila ang tuktok at nakakita ng isang malawak na damuhan na nababalutan ng nyebe. Samantala, binato ni Grendel ng bungo ng tao ang ilang bungo na inilagay niya doon. Tuwang-tuwa si Grendel sa paglalaro ng larong iyon. Ilang sandali matapos makita ang sitwasyon sa bundok, bumalik si Beowulf at ang iba pang mga mandirigma sa kapitbahayan habang pinapanood ni King Hrothgar ang ilan sa kanyang mga mamamayan na binibinyagan ni Father Brendan. Hindi nagtagal, dumating si Beowulf upang makipag-usap kay King Hrothgar. Noong una, nagulat si King Hrothgar dahil pinapanood niya ang prosesyon ng binyag sa ilog. Binati ni Beowulf si King Hrothgar. Pagkatapos ay namasyal si Beowulf ngunit nakita niyang muli ang mangkukulam na nagngangalang Selma. Nang makita ni Beowulf na nag-iisa si Selma, nilapitan niya ito. Tinanong niya kung si Selma ay isang tunay na Dane, ngunit sumagot si Selma na hindi siya Danish ngunit dumating siya dito bilang isang dalaga at naging isang patutot. Tila hindi gusto ni Selma si Beowulf, at ipinakita ito sa paraan ng pagtingin nito sa kanya at pakikipag-usap sa kanya. Tinawag ni Selma si Beowulf at ang kanyang mga kaibigan na mga aso. Nang marinig ito, hindi nagalit si Beowulf ngunit ipinaliwanag niya na siya ay isang mandirigma. Alam na ng ilan na si Beowulf ay isang Gitland warrior. Sinabi ni Selma na ang kanyang pagdating ay magpapatindi lamang sa sitwasyon. Bukod dito, alam ni Selma na gustong patayin ni Beowulf ang troll. Binalaan ni Selma si Beowulf na mag-ingat sa isang bagay na hindi niya maintindihan, lalo na tungkol sa troll. Nang marinig ang mga salita ni Selma, tumahimik si Beowulf at umalis kasama ang iba pang mga mandirigma upang maghanda para labanan ang troll na si Grendel. Pagdating ni Beowulf, kinausap niya si King Hrothgar. Tinanong niya ang hari kung ang troll ay pumatay ng mga bata. Pagkatapos ay sumagot si King Hrothgar na ang troll ay pumatay ng mga tao, ngunit iniiwan nila ang mga bata na lumaki na walang ama. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni King Hrothgar ang kanyang pagkabalisa. Naguguluhan pa rin siya kung paano nagsimula ang insidenteng ito. Wala siyang ideya na papatayin ng troll ang kanyang mga mamamayan. Naghinala si Beowulf na may mali na ginawa ang mga Dane sa troll. Natarante si King Hrothgar at tinanong siya kung paano niya naiisip ang ganoong bagay. Pagkatapos ay sinabi ni Beowulf na sinabihan siya ni Selma. Sinabi tuloy ng hari na medyo nababaliw na si Selma dahil palagi na lang itong nag-iisa. Nangangahulugan ito na ayaw ng hari na maniwala si Beowulf sa mga salita ni Selma. Gayunpaman, dumating na ang gabi. Naghanda si Beowulf at ang iba pang warriors para labanan si Grendel. Isang sandali narinig nila ang boses ni Grendel. Nang marinig iyon ay agad silang lumabas at pinagmasdan ang paligid. Gayunpaman, pinili ni Grendel na magtago dahil gusto niyang malaman kung sino ang nasa bulwagan ng Heorot. Pagkabalik ni Beowulf sa Heorot, umalis din si Grendel mula roon. Sa umaga, isa sa mga Gitland warriors na nagngangalang Thorkel ang nagsabi sa mga bata tungkol sa mga Diyos. Biglang dumating si Beowulf at sinabihan ang mga bata na umalis. Nagalit si Thorkel dahil pinutol ni Beowulf ang kanyang kwento. Si Beowulf ay tila hindi naniniwala sa Diyos, hindi tulad ni Thorkel na lubos na naniniwala sa pagkakaroon ng Diyos. Pagkatapos ay nakita ni Beowulf ang dalawa sa kanyang mga kaibigan na nagsasanay sa pakikipaglaban, ngunit ang isa sa kanila ay mukhang madilim. Ang madilim na mandirigma ay si Hanzo. Pagkatapos ay nagbigay ng payo si Beowulf sa kanyang dalawang kaibigan na huwag matakot na harapin ang isang bagay. Pagkatapos ay pumunta si Beowulf sa kinaroroonan ni Selma. Nais niyang ipapahula kay Selma ang kanyang kapalaran at sa kanyang mga kaibigan, ngunit sa gitna ng pagdududa, narinig ni Beowulf na may paparating. Agad siyang lumabas at hinanap ang taong iyon. Nagulat si Beowulf nang makitang troll pala ito. Agad namang sumugod si Beowulf para sundan ang troll. Niyaya din niya si Selma na habulin ang troll gamit ang kabayo. Sa isang punto ay malinaw na nakita ni Beowulf si Grendel sa tuktok. Sinubukan ni Beowulf na kausapin ang troll ngunit wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ng troll.
Sa kabutihang palad, naiintindihan ni Selma ang wika ng troll. Sinabi ni Selma na ayaw ng troll na labanan si Beowulf dahil hindi siya isang Dane, ngunit sumagot si Beowulf na may dugo siya ni Hrothgar sa kanyang katawan. Sobrang sama ng loob ni Beowulf at gustong makipag-away sa troll pero ayaw pa rin makipag-away ni Grendel kay Beowulf. Sa maliwanag na umaga, nilapitan ni Beowulf si King Hrothgar. Masaya ang hari dahil walang dugo sa umaga dahil sa troll na pumatay sa mga mamamayan tulad ng dati. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Beowulf ang tungkol sa insidente kahapon kung saan nakausap niya ang troll. Sinabi ni Beowulf na may nakakaalam ng wika ng troll. Narinig ito ni King Hrothgar at hindi naniwala sa kwento ni Beowulf. Akala niya nagsisinungaling si Beowulf. Pero sinabi ni Beowulf na galit ang troll kay King Hrothgar dahil gusto niyang patayin ang mga Danes. Nag-aalala si Beowulf na kung aalis siya at ang iba pang mga warrior ay sasalakayin muli sila ni Grendel. Galit ang hari sa troll, sinabi niya na ang troll ay ang tao na may karapatang kunin ang lahat ng gusto niya. Pero kahit ganoon, sinabi rin ng hari na natatakot din siya na baka dumating ulit ang troll. Pagkatapos ay biglang lumapit si King Hrothgar kay Father Brendan at hiniling sa kanya na magsagawa ng binyag. Si Beowulf na nakakita sa prosesyon ng binyag ay nalilito kay King Hrothgar. Tapos namasyal si Beowulf kasama ang ibang warriors. May nakita siyang lalaki na mukhang may sakit. Nagalit siya dahil pinatay ng trolls ang pamilya niya. Saka nakakagulat na sinabi ng lalaki na alam niya ang lugar kung saan nagtatago ang troll, at nagtatago ito sa kuwebo. Walang pag-alinlangan na pumunta si Beowulf at ang kanyang mga kaibigang mandirigma ayon sa direksyon na itinuro ng lalaki. Dinala rin ni Beowulf ang lalaki bilang gabay, at sila ay sumakay sa isang bangka sa karagatan. Sa wakas ay nakarating sila sa isang dalampasigan at umakyat sa bangin. Ilang sandali pa ay papaakyat na sila sa bangin. Nakakalungkot na sobrang taas ng bangin at muntik nang mahulog si Thorfinn. Matapos malaman ang pinagtataguan ni Grendel ay nagpasya silang bumalik sa kapitbahayan. Kinailangan nilang tumawid sa dagat na puno ng mga halimaw. Nakita ni Beowulf si Grendel na nanonood sa kanila mula sa kuweba ngunit hindi ito sinabi ni Beowulf sa kanyang mga kaibigan. Habang sila ay nagbibiruan, hinihila si Brecken ng isa sa mga halimaw. Nagpanik silang lahat pati na si Beowulf. Sa kabutihang palad ay nailigtas nila si Breca. Sa gabing iyon, si Beowulf at ang kanyang mga kaibigan ay naghanda upang labanan si Grendel gaya ng dati. Gayunpaman, nakatulog si Beowulf dahil sa sobrang pagod hanggang sa tumunog ang trompeta na nagpagising kay Beowulf. Nakita niya na ang isa sa mga mamamayan ay namatay sa harap ng pinto ng Heorot. Pakiramdam ni Beowulf ay pinaglalaroan siya ni Grendel kaya niyaya niya ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa kuwebo. Lahat sila ay nakaramdam ng sama ng loob sa troll. Inaasahan nilang nasa kuwebo si Grendel pero wala pala si Grendel doon. Natagpuan ni Beowulf ang maraming buto ng tao. Pagkatapos ay natagpuan ni Thorfinn ang bungo ng ama ni Grendel. Inaapakan niya ito at dinurog pa ang bungo ng tatay ni Grendel. Si Beowulf, na napagtanto na ito lang ang nag-iisang bungo na iniingatan ni Grendel kaya nadama niya na sila ay magkakaroon ng problema. Pagkatapos ay nagmamadali silang bumalik sa kapitbahayan. Samantala, pumunta si Beowulf sa lugar ni Selma. Pagdating niya doon, nagpahayag ng pagkabalisa si Beowulf dahil sa ginawa niyang gulo at ng iba pang warriors sa kuweba ni Grendel. Natatakot siya sa kapahamakan na maaaring dumating. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Beowulf kay Selma upang muli niyang makausap si Grendel. Alam ni Beowulf na napakaperwisyo ni Grendel ngunit gusto niyang itigil ni Grendel ang kanyang mga aksyon. Nang walang pag-iisip, dinala ni Beowulf si Selma sa lugar ni Grendel at iniwan siyang mag-isa doon. Maya-maya, dumating si Grendel at pumasok sa kuwebo. Laking gulat niya sa nakita niyang gulo sa pwesto niya. Bukod dito, nalaman niyang durog na pala ang bungo ng kanyang ama. Si Grendel, na matagal nang nabalisa, sa wakas ay balak na ilabas ang kanyang galit. Nang gabing iyon, pinatay niya ang mga bantay. Pagkatapos ay buong tapang siyang pumasok sa bulwagan ng Heorot. Samantala, si Beowulf at ang iba pang mandirigma ay naghanda upang labanan si Grendel. Gayunpaman, nalaman ni Grendel kung sino ang mandirigma na dumurog sa bungo ng kanyang ama at pinatay ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis. Mabuti na lang at naitali ni Beowulf ang kanyang kamay, kaya walang nagawa si Grendel kundi putulin ang nakasabit niyang kamay. Dahil sa kanyang malaking pinsala, agad na tumakas si Grendel patungo sa dagat. Inilubog niya ang kanyang katawan sa tubig dagat.
Biglang may sumulpat na kamay mula sa dagat at para itong lumapit sa katawan ni Grendel. Pagkatapos ay nawala si Grendel sa gitna ng dagat. Sa umaga, si Beowulf ay pinuri ni King Hrothgar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inamin agad ni King Hrothgar na siya ang pumatay sa ama ni Grendel noong bata pa si Grendel. Nagsisi siya na hindi niya pinatay si Grendel noon. Nang marinig iyon, nalilito si Beowulf dahil wala siyang ideya tungkol sa problema. Tinanong niya kung ano ang dahilan kung bakit pinatay ni King Hrothgar ang ama ni Grendel. Casual na sinabi ng hari na nagnakaw ng isda ang ama ni Grendel. Nagulat dito si Beowulf dahil nagawa ni King Hrothgar na patayin ang troll ng ganoon lang. Sa gabi, ang mga mamamayan ay natuwa na ang troll na kanilang kinatatakutan ay nawala na. Ginawa pa nilang palamuti ang kamay ni Grendel at ginawang laruan. Pagkatapos ay nakipag-usap si Beowulf kay King Hrothgar. Tila naramdaman ni King Hrothgar na siya ang pinakamasamang hari, ngunit si Beowulf, na nakarinig noon, ay nagsabi na mayroong masasamang hari, ngunit hindi siya. Dahil dito ay labis na naantig si King Hrothgar kay Beowulf hanggang sa siya ay umiyak. Pagkatapos ay pumunta si Beowulf sa lugar ni Selma. Sinabi sa kanya ni Selma ang tungkol kay Grendel. Ayon kay Selma, si Grendel ay isang mabait na troll dahil pinatay niya ang mga Danes na nang-abuso sa kanya. Matapos sabihin ni Selma ang kanyang kwento, hiniling ni Selma kay Beowulf na magbakbakan muna sila. Kasabay nito ang paglabas ng isang babaeng troll mula sa dagat. Nagtungo siya sa bulwagan ng Heorot. Pagkatapos ay pumasok ang troll sa Heorot at nakita niya ang kamay ni Grendel na ginamit bilang palamuti. Ang troll pala ay ang ina ni Grendel na alam niyang patay na ang kanyang anak. Siya ay dumating upang maghihiganti. Sa kasamaang palad, ang pagdating ng ina ni Grendel ay hindi inaasahan ni Beowulf at ng kanyang mga kaibigan, kaya maraming mamamayan ang namatay. Pagkatapos ay kinuha ng troll ang kamay ni Grendel at dinala ito. Kasabay nito, nagising si Selma at iniwan si Beowulf na natutulog. Ilang sandali pa, nagising si Haring Hrothgar dahil sa kaguluhan sa bulwagan ng Heorot. Nakalulungkot na walan siya ng marami sa kanyang mga mamamayan dahil sa troll na iyon. Kinaumagahan, pumunta si Beowulf at ang iba pang warriors sa dalampasigan. Hinanap nila ang kinaroroonan ng mga troll ngunit nagulat sila nang makita ang ulo ng isang gwardya, na ang kanang kamay ni King Hrothgar. Nang makita iyon, nangako si Beowulf na aayusin niya ang kanyang pagkakamali sa pag-iisip na wala ng troll. Pagkatapos ay pumasok si Beowulf sa kuweba kung saan nakatira si Grendel ngunit wala siyang nakitang tao doon, isang pool lamang ng tubig ang naroon. Pagkatapos ay pumasok si Beowulf sa tubig, sigurado siya na may karugtong ang kuwebang ito. Tama siya, at nakita niya ang katawan ni Grendel. Biglang sumulpat ang nanay ni Grendel, at binugbog si Beowulf. Matapos subukang lumaban, si Beowulf ay halos mamatay ngunit nagawa niyang talunin ang troll sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang espada sa ina ni Grendel na ikinamatay nito. Maya-maya, dumating ang isang bata para protektahan ang katawan ni Grendel. Napagtanto ni Beowulf na may anak si Grendel kay Selma. Nalilito, bumalik si Beowulf sa kapitbahayan, nakita si King Hrothgar na nanunood ng prosesyon ng libing. Tinanong ni King Hrothgar kung naniniwala si Beowulf sa langit, at sumagot siya na pupunta siya kahit saan man siya ipapadala. Pinuntahan ni Beowulf si Selma, natatakot na mahanap ni King Hrothgar ang kanyang anak at patayin siya. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Selma na hindi papatayin ang kanyang anak. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Beowulf na hindi siya katulad ni King Hrothgar, ngunit itinuro ni Selma na pinatay niya ang ama ng kanyang anak na si Grendel. Pagkatapos ay pinarangalan ni Beowulf ang katawan ni Grendel sa pamamagitan ng paglilibing sa kanya ng maayos. Sa panahong ito, napansin ni Beowulf na pinagmamasdan siya ng anak ni Grendel mula sa malayo. Kinabukasan, umalis si Beowulf at ang iba pang mga mandirigma sa Daneland dala ang mga regalo na natanggap nila, ngunit hindi kalayuan pagkatapos umalis sa baybayin, nakita ni Beowulf si Selma kasama ang kanyang anak na nanonood sa kanya habang siya ay bumalik sa gitlan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.